Dahil ex-convict po ako, walang gustong tumanggap sa akin. Pamilya ko at ang pamilya ng asawa ko, lahat sila ayaw sa akin. Sapagkat nakapatay na raw po ako ng tao at galing sa kulungan. Hindi ko na lamang po babanggitin kung sino ang aking napatay, bilang respeto na rin po sa pamilyang naargabyado ko. Ganun naman po siguro kapag nahatulan ng guilty sa isang kasalanan. Magbabago rin ang pagtingin ng mga tao sa iyo at aalisan ka ng karapatan para makapagbago. Ang masakit, kahit po sa trabaho ay wala rin gustong tumanggap sa akin. Kaya pagsasaka po ang napili kong hanap buhay sa lugar na aming nilipatan. Ngunit ang katahimikan na hinahangad namin na magkasawa ay kalbaryo pala ang aming mapupuntahan. Bago ko po simulan ang aking kwento, ay gusto ko pong sabihin sa inyo na ang ilang bahagi ng lugar at pangalan ng tao ay sinadya ko pong baguhin upang bigyan ng kaligtasan ang mga taong nakatira roon. Kilala niyo na po lamang ako sa pangalang Marco. At ito ang aking kwento. Mahal, pasensya ka na kung sa Paragos lang tayo ng kalabaw sumakay. Wala raw kasing tricycle ang pumapasok sa baryo ni Lola Esther eh. Sus, ano ka ba naman? Pati ba naman to? Ihihin mo ba sa akin ng pasensya? Okay lang ako. Masaya na eh. Ngayon lang kasi ako nakasakay ng ganitong klaseng sasakyan. Ay nako, ang asawa ko ha. Kaya minahin kita ng sobre dahil sa pagiging maunaway mo sa akin. Kaya ano, kapag nakaraos tayo, bibili tayo ng motor na kapag gusto nating pumunta sa bayan. Binola mo ba ako? Totoo naman kasi yung sinasabi ko sa iyo eh. Masaya ako sa bagong yugto ng buhay natin. Isa pa, huwag tayong panangarap ng sobrang mahal. Yun lang kaya natin. Mahal, hindi ka ba nagsisisi? Nagsisisi saan? Na sumama ka sa akin kahit nakulong ako. Ay nako, magdadrama ka na naman ba? Alam mo mahal, na makilala kita sa kulungan. Alam ko na mabuti kang tao. Saka kahit kailan, hindi ko pinagsisisihan na sumama ako sa iyo. At ikaw ang pinili ko maging asawa. Hindi naman lahat ng nakukulong ay masama, di ba? Tsaka hindi ba, kaya ka naman nakulong, ay dahil pinagtanggol mo lang naman ang kapatid mo. Hindi ko lang talaga maiwasan na hindi malungkot, mahal. Talaga bang gusto mong tumira sa lugar na to? Marco, bakit pa pala yung tanong mo sa akin? Kanina ka pa hindi mapakaliya. Ikaw yata ang ayaw sa lugar na to eh. Eh kasi naman, mahal, tignan mo pala yan, no? Tigang, tuyo, at walang buhay ang bawat paligid. Walang bahay na makikita. Parang nakakapanibagong paligid, mahal. Malayong malayo sa itsura ng syudad. Sa una lang yan, ayaw mo ba dun? Kapag nasimulan na tayo magtanim ng palay sa bukid, tayo lang ang magkakaroon ng bagong ani na palay. Di ba nakita mo naman? Wala sa kanila nagtatanim ng palay, kahit na mga kulay. Pumapabor pa nga sa atin ang pagkakataon. Sana nga, mahal ko. Napakarami natin dapat patunayan sa pamilya.